Bilang bahagi ng pagpapakilala sa Bone Restorer Philippines, nais po naming ibahagi ang professional background ng founder nito na si Brother Sherwin Bello Quezon, isang trained bone restorer na may pinag-aralan sa iba't ibang complementary at integrative wellness modalities. Ang kanyang training ay kinabibilangan ng reflexology, acupressure sa Mumbai, India under Ayurvedic medicine, cranial alignment and peripherals sa India under the mentorship of Dr. Raj Nikant, chirotherapy, chiropractic training in spinal manipulation and bone alignment sa Italy through correspondence under Dr. Antonio C. Arufo, na kalaunan ay kanyang ini-upgrade pa sa India. Acupuncture under the Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines Incorporated. Kasama rin sa kanyang acupuncture training ang pag-aaral sa ilalim ng mga mentor teachers through correspondence kabilang sina acupuncture trainer Anisha D. Solestre, Philippines, Master Jimmy Cheng at Miss Tina Chan mula sa Colorado at Texas, USA. Mahalaga rin po namin ipinapaalala na ang mga manual alignment techniques na isinasagawa sa Bone Restorer Philippines ay nangangailangan ng tamang training, kaalaman at practical na karanasan. Ang video na ito ay ginawa upang ipakilala ang kanilang wellness practice at hindi upang hikayatin ng sinuman na subukang gayahin ang mga pamamaraan ng walang sapat na pagsasanay. Ang maling pagsasagawa ng ganitong uri ng teknik ay maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa kalamnan, kasukasuan o nerves. Kaya naman, mariin naming ipinapayo na ang ganitong mga pamamaraan ay dapat lamang isagawa ng mga taong may kaukulang training at supervision. Sa ating pong one-on-one interview ngayong araw, ay atin pong mas kikilalanin at aalamin ano po ba ang Bone Restorer Philippines. Kilalanin po natin si Brother Sherwin Bello Quezon, founder of Bone Restorer Philippines, the pain specialist. Pakilala lang po natin muna kung ano po yung Bone Restorer Philippines. Ang Bone Restorer Philippines po is naka-patent po siya under DOH as holistic wellness na. Pero ang ano po niyan yung paraan po nung pag-perform po under po yan sa tinatawag na CMP or Complementary Medicine Practitioner Physician. Yun po yung nasa ilalim po yan ng alternative way. Opo, hindi po siya medical. Ganun. Yung bone restorer po, bale ako po yung umpisa po ng na yun. Kasi naging trainer po kasi ako sa DOH mula first batch hanggang 9 batches, 30 person yun. Hanggang sa yun na po, pinaten ko po siya under po sa akin po talagang sa akin po talagang technique. Ang tawag ko sa kanya BRP technique. BRP technique, which is Bone Restorer Philippines. Po. Hindi kasi po ako ang reason ko kung bakit ang dala ko is Bone Restorer kasi meron po nagpangalan po ng Bone Setter. Hindi po ako agree sa pangalang Bone Setter kasi pag sinabi nating setter, ang nag-set po noon yung makapangyarihan Diyos. Opo. Nakaset na po yan lahat. Ganon. Ngayon, nagkakaroon po ng tinatawag na subluxation. Hindi po partial dislocation ang ibig sabihin ng subluxation. Yun ang kinokorek po ng bone restorer. Yung partial dislocation. Ganon. Kasi nagiging sanhi po yun ng compression na nagpapahirap po sa karamihan na nakakaramdam sila ng pain, numbness, tightness,
tingling sensation, etc. Yun po yun. Paano po nagsimula yung inyong practice sa bone alignment therapy? Nag-umpisa po siya, nag-umpisa po ako mag-aral reflexology na way back. Hindi ko na maalala kasi ganito po mga nasa 20 years na yata ako kasi pumasok po ako sa mundo ng Facebook is 2014. Kung ibibilang niyo po yun, 2008 nagpe-perform na po ako Tapos nakilala ko ng maraming halos mga 2011 na yun. 2012, ganon siya. Ano po yung pangunahing layo sa pagbibigay ng ganitong uri ng benepisyo? Ang layon ko talaga, marating ko yung marating ko po yung yung unawa sa iba't ibang karamdaman po na hindi po kayang ipaliwanag po nung mga iba pong doktor, tsaka yung mga simptomas. Gusto ko po yung marating ko po na maintindihan ko po siya, ganon. Bawat karamdaman, ganon. Na which is under po yun sa BRP technique o sa bone restorer. Ang po kasi, ang BRP technique po, nakapokus po siya sa spine, tsaka upper peripherals and lower peripherals. Yun po. Ang po niya is joint manipulation. Ganon, yun po siya. So ano po yung bone alignment therapy sa simpleng paliwanag? Bone sa simpleng paliwanag. Bone alignment. Ganito po, yung yung manipulation po, ang tawag po dyan, thrust. Ngayon, makikita nyo, kayo na-experience na po kayo ng sessions, di ba? Makikita nyo, kung kailan hindi po kayo prepared, doon nag-a-adjust. Doon nagkakaroon ng alignment. Ganon. May formula po kasi siya. Ang formula po niya is high velocity, low amplitude thrust. Ibig sabihin, may pagpipigil, yun yung para maging safe ang pasyente. Tapos yung velocity, yun yung may partial dislocate na ibabalik siya ulit sa dati kalagayan. Kaya ang formula niya is high velocity, low amplitude thrust. Ganon. Ano ang kinokorek niya? Ang kinokorek niya, cavitation. Yung cavitation na yun, nagkakaroon yun sa lahat po ng disc ng spine natin, nagkakaroon po ng cavitation. Ngayon, pag hindi po yun na-release yung gas bubble hindi na-release, grabe, nagiging karamdaman niya, degenerative cases pag malala. Pag hindi naman, nagkakaroon ng mga tinatawag na prolapse, herniated, disc bulge, yung mga ganong kaso. Pero pag na-release po yung gas bubbles na yun, endorphins po yun, or happy hormones. Yun ang nagbibigay ng natural healing hormones, natural healing sa taong in pain na may karamdaman. Ganun siya. Paano po ito maiiba sa karaniwang masahe o hilo? Masasabi ko po, ang pagkakaiba po kasi sa hilot, ang hilot po, lamig. Ang hilot, lagi, may lamig. Tapos may pilay. Dito po sa pamamaraan po ng BRP technique, hindi lang po lamig. Kung hindi, meron pong karamdamang mild. Meron pong karamdaman pong heat. Meron pong karamdamang dampness. Meron pong karamdamang colds. Ano pa ba? 5. Yun po yun. Dryness. Kasama po yung kalyo. Pasok yun sa dryness. Yung kalyo.
Ganon. Tsaka yung mga pangitim ng discoloration ng balat, pasok po yun sa dryness. Ganon. Sa hilot is, lamig. Tapos, pilay. Tapos, meron pa silang sinasabing, naipitan ng ugat. Yung ugat po, yun, veins tsaka arteries, na kung tawagin is blood vessel. Na which is connected po yun sa puso. Ganon. Dito po sa BRP technique, ang naiipit po, yung naiipit is nerve. Pag sa likuran, spinal nerve. Ganon. Pag sa braso, naiipit yung mga, kagaya po sa upper peripheral, ulnar nerve. Sciatic nerve, pag sa paa. Ganon. Pag sa dulo ng talampakan, na tinatapakan, tinatawag natin nerve ending. Ganon. Yun ang naiipit. Ganon. Ano po yung layunin ng pag-aalay ng spine joint sa katawan? Ang layunin po niya para makapag-travel ng vice versa yung motor ng katawan. Yung motor. Na nag-uumpisa po yung spark sa sex gland o tinatawag na gonadal gland. Papunta po siya sa battery ng puso, na yun po, doon po sa battery, doon po na generate po yung power. Tapos, pupunta po siya sa central nervous system. Tapos, pupunta po siya sa spine. Which is, doon po ako specialized sa spine. Ang spine, meron pong 24-24 na spinal nerve, na yung iba konektado sa senses, yung iba konektado po sa system. Yung iba, konektado po sa mga peripherals po natin. Ganun po yun. Kaya, ano po yung kahalagahan niya? Kapag free po yung motor, hindi makakaramdam ng pagkabagod ang isang tao. Energetic siya. Ganon. Kaya niyang kasi vice versa po na dumadaloy po yung energy sa katawan. Ano po yung mga kondisyon, yung mga kadalasang lumalapit po sa inyo? Ang pinaka-common is, sinasabi po nila is sciatic nerve, sciatica. Karamdaman ng sciatic nerve. Lagi nilang complain, sciatica daw, meron. Pero pag tinitingnan ko po, hindi naman sciatica. Ganon. Yung iba naman po na common is yung tinatawag nilang frozen shoulder. Pero ang tunay na pangalan niya is adhesive capsulitis. Pero madalas po, hindi adhesive capsulitis ang karamdaman. Ang karamdaman po is tendonitis. Ang karamdaman po is bursitis. MCL, ACL, ganun po yung nagiging karamdaman. Pero pag sila mag-assess, may frozen shoulder. May sciatica. Ganon. Ganon po ang po. Kahapon po nakita ko yung mga pasyente namin sumailalim sa acupuncture. Kabilang po yung mga naka-experience ng stroke. Sa anong paraan kung maaaring makatulong yung ganitong therapy naman sa kanilang rehabilitation, yung sa acupuncture naman? Yung sa acupuncture, actually po, ito pong BRP technique, hindi po siya therapy. Treatment po siya. Treatment po siya kasi complementary po ito. Complementary. Ibig sabihin, pinag-aralan po ng malawak. Kagaya po ng acupuncture, tinatanong niya na, ano po yan po? Pinag-aralan po yan ng more than 502 years ng iba't iba pong dynasty ng China. Tapos, yung libro po, kinumpile, pinagsama. Ganon. Hanggang nabuo po yung konsepto po nung acupuncture. Ngayon, ang acupuncture po is TCM. Traditional Chinese Medicine. Ganon. May Koreano, nag-acupuncture, TCM po yun. Ganon. Ganon din po ako, Pilipino. Bagamat Pilipino, ang acupuncture ko is TCM, Traditional Chinese Medicine. Ganun po siya. Meron na po ngayon po Western Acupuncture. Pero ako po TCM Acupuncture po ako. Ganun po. Tinatanong niya sa akin kung ano po yung benepisyo niya. Isa lang po ang sagot po nun, balance. Tinatawag niya, ibabalance daw po yung chi. Yung chi po, tawag po nun sa English po, energy. Ganon. Yung enerhiya po, yung energy po, yung chi, dalawa po yan sa Chinese.
yin tsaka yang. Negative energy tsaka positive energy. Yun po yun. Ganon. Kailangan po niya siya ilagay po sa balance. Pag balance daw po yung yung chi ng tao, wala daw pong karamdaman. Ganon po siya. Next question po. Apo. Kahapon po kasi na nakabahagi po dito yung mother ko, tapos yung mga kapatid ko. At nakaramdam po ng ginhawa. Tingnan po sila. Apo. Maging yung mga kuya ko nga, nakita niyo naman. No? Apo. Paano po nagiging posible yung ganito pong agarang pagbabago sa galaw ng katawan? Ganito po yun. Ang sagot ko po dyan, karamihan po ngayon po ng mga may karamdaman po na hindi nila po kayang ipaliwanag. Tapos minsan nagpapa-check up, nagpapa-laboratory kung ano-ano, wala pong findings. Pero sila po sa sarili po nila, nararamdaman nila, meron po silang karamdaman. Ramdam kasi po nila eh. Ang tawag ko po doon is nocebo. Narinig nyo na po yung salita pong placebo. Placebo effect. Di ba po? Ang karamdaman po na halos ng tao ngayon, nocebo. Kapag po yung napalitan po into placebo effect, yun na po yung tinatawag ko, agarang pagpapagaling. Kasi hindi po lahat ng karamdaman po physical. Ang kailangan po kasi ng tao, physical, mental, emotional. Physically, mentally, emotionally fit. Pero hindi po ganun eh. Physically, mentally, emotionally ill. Yun po yun. Kailangan po ba tuloy-tuloy po yung session para mapanatili po yung improvement? Hindi po ganun. Magdidepend po yun sa nararamdaman ng pasyente. Yung pakiramdam niya po, yun po yung totoong nagsasabi sa kanya na kung healthy pa siya o may karamdaman na po siya. Pagka po siya, wala pong nararamdaman, hindi po niya kailangan po nitong klase po ng mga treatment. Hindi niya kailangan ito. Ibig sabihin, go lang siya. Balanse po siya niya. Next question po. Pwede po bang sumailalim yung mga may high blood, diabetes, tapos yung mga nagmamay ng gamot? Sa ganito pong ginagawa po natin. Ano po, yung BRP technique, yung alignment, hindi po siya po pwede sa mga may nagme-maintenance, ganon, sa mga sumasailalim ng mga drug-related na ganon, no? Kagaya ng may high blood, ganon, hindi yun po pwede. Pero, as overall na, ng BRP technique na, bakit sinasession? Yun ang tanong eh. May high blood din, bakit sinession? Hindi naman inalay agad eh. Ginamit ng ibang modalities. Inacupuncture, ganon. May evaluation po kasi. Meron po evaluation. Hindi po yung basta umupo na lang, ganon agad. Wala pong ganon. Ano po may evaluation po. Ang evaluation po, nag-uumpisa po sa listening, looking, palpatory, tapos observation, tapos mobilization. Ganon. Kailangan po dumaan po siya sa ganon proseso. Ganon. Ngayon, meron po yun plano kung paano siya i-execute. May sakit sa puso. Hindi natin pwedeng i-align yung thoracic 2 and 3. Mamamatay ang pasyente. Kasi bakit? Yung spinal nerve po niya, connected po dun. Ganon. Kaya specific po yun. Ganon po kaingat po ang BRP technique. Ganon. Dahil na rin po sa katagalan ng eksperyensya at hindi naman po nagsasariling kalooban kung hindi nag-aaral po talaga ng iba't iba pa pong mga aspeto ng about complementary, nag-aaral. Actually nga po,
marami nang nababayaran po ako para pasukin ko lang po yung ganon. Hindi para matutunan yung kanilang ano, kung hindi yung understanding makuha. Ganon. Pag naiintindihan ko, ina-apply, tinitingnan ko kung totoo siya or hindi. Ganon. At hindi siya ginawa sa isang tao, dalawang tao, hindi po ganon. Lagi pong 1,000 tao. Ganon. Kaya pag chinek nyo po ako sa iba't ibang pangalan po ng wellness, makikita nyo po kung gano'n na po ako katagal. Po, sa ganito pong klase ng ano. Ang totoo po, wala po akong alam na ibang trabaho, ito lang. Opo, bale, yung anak ko po, magpipito na. Ano po, ito po yung ipinakain ko sa kanila. Sa awa at tulong ng Diyos. Yun po yan. Ano po yung mga mga sakit na matitreat nitong ginagawa nito na bone restoration? Bone restoration? Ano pa na yung mga magbe-benefits na mga sakit? Po. Kasi po, ganito may high blood, sabi. Ano daw, nag-normal daw, sabi, ganun. Tapos, nahihirapan huminga, may asthma daw, umayos. Tapos, yung vertigogenic, bakit nakukuha? Tapos, yung dizziness, nakukuha. Mga common diseases, ginagamot ko sa anak ko, ubo, sipon. Kasi wala po silang pedya. Opo, ganun. Umayos naman po, awat tulong ng Diyos. Tapos yan, yung mga partial dislocation, mga ganyan, partial dislocation, mga misalignment, gano'n. Yan, ano na talaga, physical naman yun, talagang ano na talaga yun. Yung acupuncture malawak. Kasi ang acupuncture, ano po siya sa experience ko, yung ano po yung for dialysis patient, nare-revive pa po sa acupuncture. Meron po siyang bukod sa thyroid. Actually, nandyan pa yung katunayan ko na yun After 6 ng session ng hindi na matagpuan ng doktor niya yung yung hypothyroidism niya. Hindi matagpuan. Ganon. Regular yun, nagpapa-acupuncture siya once a week. Yung na yun. Ganon. Marami na Marami. Iba't iba. Malawak po yung acupuncture. Actually po, yung mga mataba, yung maglulus ng weight, nakukuha po sa acupuncture. Yung iba naman may diabetes, malabo mata. After ng ilang treatment sa acupuncture, sabi, luminaw daw yung mata. Ganon. Yung mga stroke po. Stroke po, talagang siya, beneficial sa mga stroke patient. Ang ang acupuncture. Kasi, marami na po akong mga stroke patient. Ang pinakamatagal na session, mga 5. Ano po yung mga Meron na pong mga comatose na na naging pasyente ko, pero yung iba po hindi na na-revive. Opo. Yung buto nila po, tsaka yung laman halos magkadikit na. Ganon. Tapos parang matagal na po, siguro mga 14 or 27 years nang ganon siya. Ganon. Parang hindi na ganon ka, lang po, ang naging maganda lang, parang malinaw siya ulit nakakarinig. Ganon. Tapos hindi pa balik-balik magsalita na parang ulyanin. Mga ganon. Pero kung mga stroke, marami na po Marami na. Mapapanood niyo po yan sa YouTube ko. BRP Technique. Yan po yun. Mapapanood niyo. Yung iba lang po doon, naka-hidden, kasi po sila mga celebrity baka sigilin tayo po ng may mga naging po kayong celebrity. Opo, na may mga matitinding karamdaman, hindi pwedeng sabihin. Ganon, kasi yun yung nila. Nandun po yun sa YouTube, pero naka-hidden lang siya. Okay. So, last na lang po, ano po yung nais ninyong iparating sa mga taong may alinlangan sa ganitong therapy o treatment? Nag-aalinlangan. Okay po yun.
tama po, dapat po mag-alinlangan po kayo. Lalo na po kung saan po kayo magpapa-restore ng buto na wala kayong masyadong info sa kanya. Ganon. Tapos, kapag ang nagpe-perform 3 years, 4 years, wag po kayo magtiwala. Ganon. Pero kapag ang nagpe-perform mga 7 years pataas, ayun pwede. Ganon. Kasi, ano po, yung innate knowledge nila, which is tawag natin yung eksperyensya, ano na po, malawak na. Ganon. Ibig sabihin, marami na silang na-encounter na failure. Ganon. Kaya tama po yan, mag-alinlangan kayo. Pero wag po kayong magduda. Opo, dahil ito pong ano na ito, safe po ito sa talaga pong nag-aral. Opo, ang formula nito po is high velocity, low amplitude thrust. Yung velocity is lakas, yung amplitude, yung po yung pumoprotekta po sa sa safety nets ng bawat pasyente. Ganun po siya.